Pangarap ko maging babaero pero sa face at height disqualified na, kaya ang bagsak ko Bike Biyahero. Samahan nyo na lang ako sa journey ko sa pag-subscribe, like, share at pagpindot ng bell button sa aking channel. Freddy Get Set Go, sakay na! Physical and mental fitness is healthy lifestyle. I think God must be a biker because He created trails in nature for bikers to enjoy. Say yes to sports, yes to bike, and say no to drugs. As long as I can, I will go out kicking, exploring, and gallivanting. Mga bike biyahero, welcome to Dewan Park. Ibig sabihin ng Dewan is pangalan ng lugar at saka ang Kungwon ang ibig sabihin ay park. So andito ako sa Dewan Kungwon. May dalawang place dito sa Dewan, yung isa Ha Dewan at saka yung isa isang Dewan. Ang ibig sabihin ng Ha is lower at saka ang Sang is upper. So upper Dewan at saka lower Dewan, at doon ako nakatira doon sa upper Dewan o Sang Dewan. Handang umaga sa inyong lahat. Standing in front of you is Bike Biyahero. Dito ako ngayon sa Dewan Park, kasama ko ang aking girlfriend. Girlfriend ang pangalan ng bike na ito. Sa totoo lang, galing ako sa dinaanan ko kagabi galing Namhan Sansong kasi nahulog yung GoPro ko, tumalsik yung battery, binalikan ko yung battery pero wala, may naglinis na sa daan, kaya dumiretso na lang ako dito sa Dewan Park. Ikungwanan no mo aramdapta, no mo ipuda, chungmal. Ganyan ang CR dito sa park. Napakagara, napakaganda at napakalaki. My dream house. Ang sarap talaga gumala dito dahil may preskong hangin, may libreng wifi at maririnig mo ang mga huni ng ibong umaawit. Ang sarap sa tainga. Month of November na ngayon kaya sobrang lamig, kaya ang suot kong pantalon 3, 2 leggings at saka isang cycling pants. Sa kamay malamig din talaga, kailangan talaga triplihin, dublihin ang pantalon at saka ang upper kailangan din dapat 4 pagka walang pasok at saka Sunday. Dito talaga ako pumupunta. Dito ako nagja-jogging, nag-shadow boxing. At doon sa banda rong kasi may mga exercise machine na libre. Kahit saan banda naman dito sa Korea, kahit nasa pinakatuktok ng bundok, may mga exercises machine doon na free na gamitin. Kadalasan ang gumagamit doon yung mga matatanda, yung mga nag-iikot trail, mga nag-hiking na mga matatanda. So ang kagandahan nga dito, napakalinis yung park. Ito yung mga signage na parang reminder sa mga bumibisita dito sa park na pagka kasama ang aso at nagkalat, nagdumi, lilinisin. Ito nga, bawal ang manigarilyo kasi tignan nyo naman yung dahon. Pagka nanigarilyo at biglang tinapon lang dyan sa gilid, magkakaroon ng forest fire o wildfire. Bawal din ang bike, kaya ako hindi ko sinasakyan yung bike, nilalakad-lakad ko lang siya. I hate this squeaking sound. Hindi sila naglagay ng grasa. Very unpleasant to the ears.
Ewan ko kung anong gamit dito. Siguro pag Makati ang likod. So sa Dewon Park na to, tignan nyo, may nakasulat dyan. Sa picture pa lang, maiintindihan na natin kung anong ibig sabihin yan. So pwede dito ang aso, pwedeng igala dito, maglakad kasama ang minamahal na aso. At siguro yung isang picture na yon, protect the nature, i-protect natin ang mga plants at saka yung mga trees dito. At dito sa baba naman, bawal sumigaw, bawal siguro magdaldalan, magkismisan, at bawal na bawal ang paninigarilyo. At bawal din ang fake news. No smoking area. This is the map of Dewon Park. Massage tayo ng paa para ma-reflex yung mga connection from dito sa paa. Lahat ng mga ito libre. Anong oras pwede mong gustong pumunta dito, punta ka lang, libre talaga. Marami dyan, hindi lang isa, kahit saang sulok meron dito. Nakikita nyo yung ibon na yon, dinadaan-daanan ng tao pero hindi siya takot. Yan o, malayang naglalakad-lakad. Ay, ito naman si auntie, tinakot pa yung ibon. Akala nyo lang yan, para ang sarap ng buhay dito sa abroad, para ang sarap ng buhay ng OFW, pero Sunday at saka Monday morning masaya ang buhay ng OFW, mas lalo na yung mga night shift, kasi mamayang gabi pa ang pasok ko, kaya nandito ako na gumagala-gala kung saan-saan. Akala nyo lang masaya, pero sa tulang malungkot, kasi ang trabaho ng OFW, trabaho ng karamihan is Monday to Saturday. Walang Christmas, walang New Year. 13 hours a day, 13 hours a night, kasi night shift ako.
Ang kagandahan lang sa factory na pinapasukan ko, kung wala kaming gawa, no work with pay talaga. Katulad nung nangyari nung may outbreak talaga ng virus, halos 2 months na wala kaming pasok, pero buo pa rin yung sweldo na binigay ng ating boss. Meron naman silang binibigay na vacation dito, 3 days naman yon, at nagbibigay sila ng bonus. At saka Chinese New Year, asyon na naman yon, nagbibigay na naman sila ng bonus doon, at saka gift set, at saka Chuseok, so yung Thanksgiving Day nila dito. Kung minsan 3 araw, kung minsan 4 o 5. So yun, nakaka-relax ang mga OFW. Ang tagal ko na pala dito sa Korea, pero hindi ko pa alam ang pangalan ng mga puno na to. Paki-comment na lang dyan sa comment section kung alam nyo ang pangalan ng mga puno na to, yung ito ang dahon niya, para makapag-aral naman ako sa inyo. Yung ibang trees dito katulad ng pine tree, yung mga cypress, green, matatapalan ng snow. Pag natunaw yung snow, green pa rin yung dahon niya. Matibay ang dahon ng pine tree at saka cypress sa snow. Pero yung iba, yun, naglalagas na. Nahon ng persimmon ngayon dito sa Korea, kaya napakamura. Taga magsasawa ka sa kakakain ng persimmon dito. Yung 5,000 won siguro, may mga 3 kilos, 4 kilos. Ang dami na nun. Yan ang cypress, hindi naglagas ang dahon niya. Perfect na shape ng Christmas tree. Pagka nag-snow, natakpan na ng snow, ang gandang tignan. May skateboard doon na nakita ko. Tingnan nyo, hindi yan nawawala. Hindi yan nananakaw. Kunin natin na itry, hindi kunin natin na nakawin. Second try. Nakabalance na ako. So meron ding dumbbells dito. Pupunta ka dito sa Daewon Park, kahit hindi ka na magbaon ng tubig, kasi may free drinking water. As in, masarap siya, fresh na fresh, kasi galing talaga dyan sa bundok. Oh, tingnan nyo naman ang kapal ng mga puno dito, kaya nagpo-produce yan ng napakasarap na tubig.
this drinking fountain is safe to drink. Mga bike biyahero, be a responsible citizen. Itapon natin ang ating mga basura sa tamang lalagyan. Talaga naman si Lola, dinidisinfect nila ang bakod. Salamat sa inyong mga effort, mga lolas at mga kuya. Tignan nyo naman ang daanan. Kasi dito, maputik yan. Kaya nilagyan nila ng anong tawag dito, parang abaka, parang tali na nahabi na tali para hindi magiging madulas at hindi magiging maputik. So ang haba din nito mga more or less 200 meters. Kahit umulan ito hindi madulas kasi may mat siya. Ang mga dahon naglalagasan dahil sa malakas na hangin. Napatigil ako dito sa bus stop ng village bus na ito kasi nagandahan ako sa mga nakadrawing na mga bulaklak na ito. Ito ang tunay na freedom of expression, magdrawing ng mga bulaklak, hindi magpintura ng mga letra na hindi naiintindihan gamit ang ballpen, lapis, kung ano-ano pa dyan. Napakalaswang tignan pero ito kaaya-aya sa mata. Tularan natin to. Vandalism is not freedom of expression. I'm here in Sangdiwon. I'm on the top of the world. Very happy. Mr. Webster can never define this happiness I have right now. Ang sarap talaga pakinggan yung mga huni ng mga ibon. 5 minutes ko pa lang dito pero yung mga ibon hindi sila takot sa tao. Nakakita na ako ng 4 na klase ng ibon. Doon sa baba ibang klase ding mga ibon yung ando doon. Yun, may ibon doon na maliit Pang 5 na yon. Alam nyo, napapanood ko yung nakasubscribe ako sa channel ng Born to be Wild. Yung mga researchers, yung team ng Born to be Wild, gustong makita yung mga klase ng ibon doon, pumupunta sila sa bundok, di ba? At pag titignan nyo, kailangan nilang magtago, kailangan nilang mag-camouflage, kailangan nilang magiging hindi maingay kasi pag naririnig ng ibon ang kanilang ibang boses, nagliliparan na yan. Takot ang mga ibon sa mga tao kasi alam nila na hinahanting sila. Sana maging ganito din sa atin dyan sa Pinas na marami pa rin tayong makikitang ibon at hindi takot ang ibon sa tao. Subscribe naman kayo dyan sa Born to be Wild. Hindi lang iba't ibang klase ng ibon ang makikita dito sa Devon Park. Ang saya-saya ko naman at nakakita ako ng squirrel na totoo. A real squirrel is here in front of me, in front of my 2 eyeballs. Itong squirrel na to, ito siguro yung flying squirrel kasi para siyang lumilipad-lipad pag naglilipat-lipat siya ng puno kasi meron ding ground squirrel. At tignan nyo naman kung paano ginagawa ng Korean government pati dito sa mga daan nila talagang nililinis para sa safety ng mga nag-i-eco trail. Madahon yan, baka magiging madulas o hindi nila makikita yung mga aapakan nila. Madulas pa sila, magkakaroon pa ng aksidente. Nawala na yung mga ibon, natakot siguro sila sa huni ng
yung machine na yon, blower na yon. Nomo kamsahamnida ajushi. Malinis na ang dadaanan ng bike biyahero. So ganito ang benefit ng mahilig sa sports. Kahit anong akyatan, kahit anong ahon, hindi ka hihingalin. Kaya yung iba dyan na hindi pa mahilig sa sports, involved na sa mga sports activities, ito ang benefit niya. Healthy lifestyle. On the 8th day, God created nature for bikers. Uwian na. I'm home. Bumili ako ng tinapay kanina sa daan. So, may merienda ako. Pagkatapos magkape, heto matutulog na. Sabi nila, ang pagtulog ay haligi ng kalusugan. Maginaw, kaya kailangan natin ng bonnet at saka 2 kumot na makapal at nakabukas ang bed heater. Good night everyone. Sleep tight, let not the bed bug bites.